Christ the Lord is risen today. Alleluia. Sons of men and angels say, Alleluia. Raise your joys and triumphs high. Alleluia. Sing ye hymns, thou earth reply. Alleluia. Love's redeeming work is done. Alleluia. Fought the fight, the battle won. Alleluia. Lo, our sun's eclipse is o'er. Alleluia. Lo, he sets in blood no more. Alleluia. Vain the stone, the watch, the seal. Alleluia. Christ has burst the gates of hell. Alleluia. Death in vain forbids his rise. Alleluia. Christ has opened paradise. Alleluia. Lives again our glorious King. Alleluia. Where, O death, is now thy sting? Alleluia. Once he died our souls to save. Alleluia. Where's thy victory, boasting grave? Alleluia. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon pong araw ng linggo ng hapon na ito ay tayo po muli ay magsasama-sama upang tayo ay mag-aral ng banal na kasulatan dito po sa ating programang The Teaching. Ngayon po ay August 1 at naalala ko nalalapit na ang ika-15 years na anniversary ng Iglesia ng Diyos dito sa Camellia, Springville. At napakabilis, mga minamahal na kapatid, yung 15 taon na nakalipas. At sa kabutihan ng ating Panginoon at sa kanyang kapangyarihan at maibiging puso, tayo ay pinagpala niya na patuloy na magpuwi sa kanya, magbigay ng panahon na tayo ay magsama-sama upang itaas ang kanyang dakilang pangalan. So binabati ko ang ating mga kapatid na kasama natin on live, sila Sister Joanna, Sister Michelle, si Brother Briggs, si Pastor Eugene, si Sister Kathleen, nakasama niya si Sister Rosil at si Sister Daniel, gayon din si kapatid na Arlene, si Pastor Chito, si kapatid na Larry, si Pastor Junior, si kapatid na Jeremy, si Lolo Arthur, si Pastor Paul, si Pastor Ray, si Sister Rose, nasawa ni Pastor Junior, si Sister Emily Manlangit at si Pastor Edgar, at yung mga makakasama pa natin maya-maya, maaring na late lamang at makakapanood ng ating replay. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon ay medyo maganda ang panahon, natapos na halos isang linggong nag-uulan, pero bagamat may iba-ibang panahon, iba-ibang sitwasyon na ating kinalalagyan, wag po nating kalilimutang purihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng fellowship. At itong online, ito muna yung ating magiging sandata na ipinagkaloob ng ating Panginoon
na kung saan ito yung magiging inlet and outlet para tayo ay magpalakasan, para tayo ay magkamustahan at tayo ay magpanatili na matatag tayong mga anak ng Diyos na nagpapatuloy na siya ay purihin at sambahin at makarinig ng kanyang dakilang salita at tanggapin ito dahil ito ay pagpapala, ito ay biyaya niya na sa ating kaluluwa, sa ating pananampalataya ay siyang totoong magpapatibay at magpapalakas. So hinihiling ko ng bawat isa ay umukot manalangin para sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, makapangyarihang Diyos na siyang lumalang ng langit at lupa, salamat Ama sa isang napakagandang hapon na iyong pinagkaloob sa amin. At kami ay magpapatuloy na mag-aral ng iyong mga dakilang salita na alam naming pagkain ng aming mga spiritu. Dalangin namin Panginoon na ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang manatili na nasa gitna ng aming pagtitipon ngayong hapong ito. Na iparamdam mo sa akin Panginoon ang iyong karunungan at kaalaman na ipagkakaloob at gayon din ipakita mo rin sa mga kapatiran na ang iyong mga salita ay siyang buhay at pag-asa namin habang kami ay naririto sa sanglibutan. Pakalinisin mo ang aming puso't isipan na siyang daluyan ng iyong mga pagpapala at karunungan at kaalaman na ipagkakaloob. Dahil hindi namin maintindihan ang mga ito, Panginoon, dahil ikaw lamang, Ama, ang siyang makakapagbigay ng kasagutan sa lahat ng mga katanungan namin sa buhay. At isa ito, Panginoon, itong mga pinag-aaralan namin ay isang patunay na ikaw ay tumutugon sa aming mga panalangin at mga kahilingan. At sa hapong ito, basbasan mo ang mga kapatid na kasama namin online, sa live, at kayo din na makakapanood ng replay, mga nagtsatsaga, Panginoon, na makarinig ng iyong dakilang salita bagamat kami ay nasa sitwasyon na mga pagkakasakit, mga sitwasyon na kung saan ng gobyerno ay hindi kami tinutulutan na magsama-sama pa. Pansamantala itong pinagkaloob mo ay gamitin mo Ama na isang instrumento upang maipalaganap ang iyong salita. At ikaw Panginoon ang siyang mamuno, manguna at intindi mo sa amin Panginoon ng mga mapag-aaralan namin ngayong hapong ito. Ipuin mo ang mga kapatid namin na siyang dumadanas ng pagkakasakit. Naniniwala kami Panginoon sa kapangyarihan, kadalisayan ng iyong damdamin. Ang iyong kalooban Panginoon ang masusunod. Tanging hiling namin na mga kapatid, mga mahal namin sa buhay, na nasa ilalim ng pagkakasakit at mga problema ay tulutan mo Panginoon na makalampas sila Ama. Ikaw Panginoon ang aming sinasandalan at sinasandigan at sa iyo kami nananampalataya ng lubos. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang na aming nagagawa, maging tumanuli mo yan. At ang lahat ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo at ang banal na Espiritu Santo. Amen. Okay, mga minamahal na kapatid, tayo ay konti na lang patapos na sa aklat ng Job at nasusubaybayan nyo ba? At I hope nasusubaybayan nyo to dahil napaka-importante. Itong Job na to, very basic ang nalalaman ng karamihan dito. Pero kung tutuusin, isang napakagandang aklat, napakagandang true to life story, no? Na kung saan mas lalo nating maintindihan ang buhay. Marami nagsasabi, ano ba ang purpose ng tao sa mundo? Ano ba ang layunin? Ba't ba ako nandito? Ano ba ang ibig sabihin ng buhay para sa akin? Alam niyo, nasa libro na ng Job ang lahat ng kasagutan na yan. Marami pa sa ibang libro na mapag-aaralan natin na may kasagutan. But ito ay pinaka-importante na maintindihan natin na kung paano ang Panginoon sasagot sa mga basic na katanungan ng tao.
'Di ba? Ano bang basic na katangian, ba't ba nangyayari sa akin ito na isang mabuti, 'no? Nangyayari sa akin ang mga pagkakasakit, ang hindi magandang sitwasyon, nangyayari sa amin ang mga aksidente, nangyayari ang mga bagay na ayaw natin dito habang tayo'y nabubuhay dahil tayo naman ay matuwid, may mga gano'n, 'no? Ba't nangyayari naman sa ibang tao na sila'y masasama ay gumiginhawa, 'no? Lahat 'yan nandito ang kasagutan niyan at itong Aklat ng Job ang siyang magpapalawak ng karunungan at kaalaman na ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Hindi lang ngayong hapon, sa mga nagdaan pa. Kaya I hope nasusubaybayan niyo at I hope na maaari niyong mapanood ito, replay paulit-ulit. Yan ang kagandahan sa panahon natin ngayon. Kaya gamitin natin yung ganitong teknolohiya, no, na palaguin ang ating espirituwal na pamumuhay. At dito sa Job na tayo'y patapos na at nakahanda ang dalawang kapitulo na mapag-aaralan natin ngayong hapon na kung saan natapos na magsalita lahat ng tao. Si Job, yung tatlo niyang kaibigan, ganoon din si Elihu, isang kakilala nila, no, na nagpakilala at namagitan at binigyan ng glimpse at insight kung ano talaga ang ating Panginoon Diyos. Isang napakaganda, no, na napag-aralan natin sa mga nakaraan kung ano yung mga binanggit dito ni Elihu na magpapatunay kung gaano makapangyarihan ng Panginoon. But this time, tayo ay makinig, maigi, tayo ay mag-concentrate dahil itong chapter na 'to magsasalita ang Panginoon. Sa lahat ng mga napag-aralan natin, nandoon na nagsasalita ang Panginoon, but dito makikita natin sunod-sunod na magsasalita ang ating Panginoon Diyos dito at napakaganda ng sasabihin niya kay Job at tignan natin kung ano yung mga ito. Kaya ihanda niyo ang inyong mga panulat, ang inyong Biblia, pinakaimportante, at sundan niyo ang ating mga mababasa. Sisimulan natin sa Job chapter 38 verse 1, no? At ito ang nakasulat. Sabi rito, nang magkagayoy sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, yeah. So whirlwind, mga minamahal na kapatid, no? Alam niyo ba, nakakita na ba kayo ng ipo-ipo? Madalas sa TV, no, or sa totoong buhay, naalala ko nung ako ay bata pa, no, sa Muntinlupa nung kami nakatira. Malapit kasi kami sa parang lake ba yun, no? Sa Laguna Lake, no? Merong namuong ipo-ipo, talagang kala mo nasusunog na bahay na napakalaki, no? At maya-maya nagdilim ng kalangitan, lumakas ang hangin at umulan ng hail, yung mga buong yelo. At dito makikita natin na powerful na isa sa mga natural disaster o tinatawag nating natural phenomenon ang ipo-ipo. But we really don't know kung gaano kalakas. Ako naniniwala dito sa Job, kakaibang ipo-ipo ito, talagang napakalakas, no, na makikita natin nandito yung Panginoon. Ito yung boses, no, na maririnig ni Job. So dito makikita natin na mismo na ang Panginoon ay magsasalita kay Job. Meron akong nakita sa internet ng mga nakaraang buwan, no, na ang paliwanag, ang salita raw ng Panginoon ay hindi kay Job, no, kay Elihu daw yun at sa mga kaibigan, no. Mali po yun, mga minamahal na kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat din kayo sa social media, sa internet, no. Hindi lang talaga basta may fake news, kundi meron ding mga ililigaw ang ibang nananampalataya, no. Ito na yung mga binabanggit sa New Testament na darating itong mga ito at ililigaw ang tao, ililigaw ang anak ng Diyos. Nabasa ko talaga na hindi raw si Job ang kinakausap at yung Panginoon ay pinagalitan niya ay yung tatlo, no? Bagamat later on pa yon, pero itong mababasa natin sa chapter 38 mismo, malinaw na malinaw, ayan, no, na magkagayoy sumagot ang Panginoon kay Job. So si Job, ang tandaan natin, ang subject ngayon dito ay si Job, no? At ang focus na magsasalita rito ay ang ating Panginoon Diyos, no, sa pamamagitan ng ipo-ipo. Sabi rito sa verse 2, sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Yan ang Panginoon, no? Isipin niyo, yung sagot pa lang at salita pa lang ng Panginoon, talaga namang nakakatakot. Sino ito eh? Kung tutusin, talaga napakaliit natin, mga minamahal na kapatid. Na akala ni Job marami na siyang nalalaman, marami na siyang natututunan sa buhay, no? Marami na siyang understanding about life, but may mga gusto siyang
ipagdebate sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sino ito, no, na nagpapadilim ng payo? Actually, si Elihu binibigyan na siya ng payo eh. But sa paningin ng Panginoon, siya ay walang kaalaman. Tuloy natin yung verse 3. Sabi rito, bigkisin mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Diba? Isipin nyo, bigkisin, no? Kumbaga sa English, now prepare yourself like a man. I will question you and you shall answer me. Isipin nyo, ako nung binabasa ko pala ito, natatakot na ako eh. No? At sabihin ng Panginoon, magpakalalaki ka, ihanda mo, humarap ka ngayon sa akin, ito ang gusto mo, parang ganun ang sabi ng Panginoon sa kanya. So tumindig ka, no, magpakalalaki ka at sagutin mo ang aking mga tanong. Yan. Sabi rito sa verse 4. Actually, maraming katanungan ng ating Panginoon, no? Kung bibilangin natin yan maya-maya ay marami yan. Around 77 na question ang ibabato ng ating Panginoon kay Job. So ito yung una, sabi ng ating Panginoon dito. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Ayan na, kumbaga sa boxing, sa round 1 pa lang, no? Pag tunog ng bell, ito na kagad yung suntok ng Panginoon sa kanya. No? Nasaan ka? No? Nang itatag ko yung patibayan, yung foundation. Yan. I laid the foundation of the earth. Tell me if you have understanding. So doon pa lang, nasuntok na ng solid si Job. Kung ito ay labanan ng boxing, yun na yung binato ng Panginoon sa kanya kagad. Nasaan siya? No? Para sabihin niya may unawa siya. Nasaksiyan niya ba yun? At mga minamahal na kapatid, hindi lang kay Job na no? I-internalize natin itong mga salita na ating mababasa. At ito ay tanong sa atin ng ating Panginoon. This is still question, hindi lang kay Job. Ito ay tanong sa atin because hindi naman tayo naiiba kay Job eh, no? Tayo rin ay may point sa buhay natin na gusto natin questionin ng Panginoon kung paano siya magdesisyon sa buhay natin. Maaaring hindi directly pero nagtatanong tayo, bakit ganito? Bakit yung kapitbahay ko may ganito? Bakit yung kaibigan ko may ganito? Bakit ang buhay nila napakaganda? Bakit ako? Matuwid naman ako, sumasamba ako, hindi ako nakakalimot, pero ganito ang nangyayari sa akin. It's the same, di ba? Nagiging hope din tayo. At itong mga isasagot ng ating Panginoon, iyan din ang itanong niya sa atin, no? Itatanong niya sa atin itong mga ito. Nasaan tayo, no? Noong ginawa ng Panginoon ang sandaigdig. Sabi pa sa verse 5, sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? Oo, sinong nag-unat ng panukat diyan? Yan, napaka-importante ng panukat, no? Measurement is kung paano perfectly ang Panginoon nilay down niya lahat ng mga tamang boundary ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. So, sabi niya kung nalalaman mo ba ito, kung sino o kung paano yung way, di ba? Tayo nakakakita tayo ng mga karpintero kung kayo nagpapagawa o kayo ay mismong gumagawa, no? Di ba nasasaksihan nyo, sinusukat yung mga yan, di ba? Nakikita natin minsan kung paano gawin ng isang lamesa, kung paano gawin ng isang upuan, dingding at kung ano pa man, di ba? Ngayon ang tanong ng Panginoon, nandoon ka ba o nandoon ba tayo? Isipin natin, tanong na rin ng Panginoon ito sa atin. Noong siya ay nagtakda ng mga sukat sa kanyang mga ginawa at nalalaman ba natin kung paano another blow no na suntok ito, sabi rito sa verse 6. So sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan o sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Yan, even yung mga bundok, di ba? Kung titignan niyo yung mga bundok na nandito, di ba? Isang amazing na mga makikita natin at maiisip natin, hindi yan gawa ng tao. No? May greater na gumawa ng lahat ng yan. Sabi pa rito, na magsiawit, na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Isipin nyo, kahit na yung mga mga anghel sa langit, no, na nagpipraise, nagpupuri, no,
Kung ating babasahin yung Psalms, buksan niyo na yung Awit chapter 22 verse 3, ang sabi ron, "But you are holy, enthroned in the praises of Israel." 'Di ba? Even yung mga anghel, yan, ay nagsisiawit. At makikita natin dito in poetry kung paano nagsiawit, magkakasama ang mga bituin at ang umaga, no? Ang ibig sabihin niyan kung paano ginawa ng Panginoon na organize ang kalawakan, ang sangkalangitan at gayon din ang umaga. Tuloy natin, sabi sa verse 8, "Sino nagsara ng mga pinto sa dagat nang magpumiglas na gaya ng pagpiglas mula sa bahay bata?" Yeah. Kahit ito, mahirap i-explain nito, no? Ang siyensya ngayon pagdating sa bahay bata, na-explain lang nila ngayon, marami ng mga paraan kung paano maipanganak, no? Yung meron na tayong tinatawag na CS, 'di ba? But yung pagpunit ng bahay bata, no? At naghihilom after noon. So makikita natin dito yung kapangyarihan ng ating Panginoon na magawa yung mga ganung pangyayari, no? At itong sandaigdig natin na puro tubig, isipin niyo kung paano nag-set ng boundary ang Panginoon para hindi yan lumagpas at may hangganan yung dulo ng tubig na yun, 'di ba? Napaka makapangyarihan ng Panginoon na gawin ang mga ito. Kaya dito sa Job napaka-importante maintindihan natin kasi mas lalong ine-explain dito yung paglikha ng ating Panginoon sa mundo at sa lahat na mababasa natin sa Genesis, 'di ba? Doon mga parang summarize at mabilisan, pero dito makikita natin mas lalo nating maintindihan. May mga bits and pieces na binanggit ang Panginoon dito at na magpapalawak pa ng kaalaman natin na magpapatunay sa Genesis kung paano nilikha ng Panginoon ang lahat. Okay, tuloy natin, sabi sa verse 9, "Nang gawin ko ang alapaap na bihisan niyaon at ang salimuot ng kadaliman na pinakabalot niyaon." Yan, isa ring napakaganda ang kalawakan, 'di ba? Yung mga ulap, mga blue skies, yan. Sa mga mahihilig magpi-picture o photography, yan ang kadalasan, 'di ba? Isang nakakagaan sa pakiramdam pag nakikita mo na maaliwalas ang kalangitan. At pag magdidilim din, 'di ba? Maganda rin siya. Even yung pag panahon na uulan. So isipin natin, 'di ba? Tanong ng ating Panginoon, nandun ba tayo? Kung paano niya inarrange, isinaayos lahat ng mga ito na nakikita natin sa kalangitan. Tuloy natin yung verse 10, sabi rito, "At aking itinatag doon ang aking pasya at nilagyan ko ng mga halang at mga pinto." Yan, sabi rito, "When I fix my limit for it and set bars and doors." So hindi literal na pinto yan, ha. Tayo ay nagbabasa ng poetry, Hebrew poetry, isang malalim na literature o tula yung na naisulat dito sa aklat ng Job. Sabi sa verse 11, "At aking sinabi, hanggang dito ay darating ka, ngunit hindi ka nalalagpas at dito'y titigil ang iyong mga palalong alon." Yan, yun nga yung mga boundary ng mga dagat, ng mga alon. Pag humampas, nakakita na tayo ng pangpang, 'di ba? May bato roon minsan na pag humampas yung alon, hindi na talaga siya makakaalpas, no? At kung paano dinisenyo ng Panginoon, talaga namang napakabuti at napakaganda. Yan. So, kung titignan natin yung ating mga nabasa sa chapter 38, ng verse 1 to 11 pa lang, mga minamahal na kapatid, yan ay yung kung paano tinreate ng Panginoon ng sandaigdig. Kaya nga sabi ko sa inyo, isang Job na to ay isa rin sa mga magpapatunay ng mga nangyari sa Genesis. Yan. Okay, let's continue. English na lang itong nilagay natin para sa ganun tayo rin ay matuto ng mga universal language ang English. Verse 12, sabi rito, "Nag-utos ka ba sa umaga mula sa iyong mga kaarawan at ipinabatid mo ba sa bukang liwayway ang kanyang dako?" Yan. Ang salita ng Panginoon ay tunay na makapangyarihan. Diba? Nung nilalang nga lang niya yung isang daigdig sa Genesis, salita lang ang ginamit niya, no? Kaya dito, tinatanong niya kay Job,
naiutusan ba niya, no? Yung umaga at gayon din yung dapit hapon. Yan. Napakaganda rin ng sunset and sunrise o sunrise and sunset, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, mga nahihilig sa photography, isa ring madalas na kinukuhanan yung pag bukang liwayway, 'di ba? At gano'n din yung paglubog ng araw. Isang may kakaibang pakiramdam at scenery, no, na nakakagaan sa loob, no? At dito, tinatanong ng ating Panginoon kung si Job ba, 'yan, ay, naiutos niya na mangyari ang mga ito. So, another ano na naman 'no, suntok sa kanya. Sabi pa sa verse 13, "Upang humawak sa mga wakas ng lupa at ang masasama ay maugoy doon." 'Yan. So, yung mga lindol na 'yan, yung power, ah, napaka-amazing din 'no, yung mga earthquakes na 'yan 'no. Hindi hindi ko sinasabing napakabuti niyan, siyempre delikado 'yan dahil 'yan ay mga calamity and natural ano 'no, tawag dito, disaster sa atin. Pero ang ibig sabihin niyan walang nakakapag-create niyan 'no. Mga yanig na 'yan ginagamit ng Panginoon 'yan. Yung mga lindol, hindi 'yan maipaliwanag. Hanggang ngayon mga minamahal na kapatid, wala pang naiimbento na makaka-detect. Tandaan niyo wala pa na makaka-detect ng lindol. Yung bagyo somehow medyo umuunlad nun, nakikita na nila 'pag nafo-form na yung bagyo at nababasa nila yung direction, nagkakaroon sila ng estimation 'no. Nakikita nila ang mga siyensya, mga scientists, mga volcanologists at kung ano-ano pa, mga nagtatrabaho sa pag-asa 'no. Nakikita nila yung movement, pero hindi pa rin siyempre, accurate. Pero at least napaghahandaan. Pero ang lindol mga minamahal na kapatid hanggang ngayon wala pang instrumento. Meron lang masusukat lang o kaya yung magsasabi na, "Oh, bukas lilindol." Wala. Merong imbento na sa Japan kasi Japan ang pinakalindulin talaga sa buong mundo. At ang pinakamalapit na sa kanila ay siguro mga 5 minutes bago lumindol kasi may mga sensor na silang nilalagay sa malalim na part ng lupa. At 'pag na-detect 'yun, bago umakyat yung pinaka-energy habang 'yan ay nagta-travel, siguro mga less than 5 minutes. Pero isipin niyo, 5 minuto or 3 minutes na lang bago ka maghanda na may parating na lindol, 'di ba? Isang nakakatakot na ano 'yan, fenomeno o pangyayari na kukulangin ka na sa panahon para maghanda. Kaya sa Japan puro ano, siren, sirena. 'Pag tumunog 'yun, pagkatapos ng lindol patutunugin ng malakas 'yun kasi nga susunod nun baka merong, tsunami na darating 'no, at babala na rin 'yun dahil patatapos o ongoing yung lindol. Pero wala pa ring instrumento nakaka-detect ng lindol ahead of time. Wala pa mga minamahal na kapatid 'no. Kaya isipin niyo ilang libong taon na, it's still a question kung paano nangyayari lahat 'yan. At ang science, mga scientists, patuloy na nagdidig ng kaalaman. At 'pag nabasa natin yung Ecclesiastes, 'yan mababasa natin 'yan na kahit gugulin ng tao na siya'y mag-aral at alamin at i-reason out kung ano yung mga nangyayari sa ating mundo, kukulangin ang panahon niya na hindi pa niya makikilala ang Panginoon. It's a waste of time mga minamahal na kapatid, yung ginagawa nila na talagang search out sila ng mga bagay na magpapaintindi sa kanila at kung ano yung mga nangyayari. Pero isipin natin, wala mga minamahal na kapatid. Tayo ay may mga limit pagdating diyan kasi ang Panginoon ang siyang makapangyarihan sa lahat. So ito ang pinapaunawa natin Panginoon kay Job. So ituloy natin. Sabi rito sa verse 14, nababagong parang putik sa ilalim ng tatak at lahat ng mga bagay ay nagiging gaya ng bihisan. At sa masama ay inalis ang kanilang liwanag at ang mataas na kamay ay mababali. Hindi ko lang alam kung intindihan ni Job na ang Panginoon ay isa sa mga just 'no. Ang Panginoon ay Ama ng katuwiran at ayaw niyang kasamaan. Sa mga napag-aralan kasi natin si Job, sabi niya na tinatangkilik ng Panginoon kahit masama kasi nagkakaroon ng maganda at marangyang pamumuhay sa ibabaw ng lupa.
Mali yun. Tandaan natin nung ginunaw ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha, 'di ba? Lahat ng mga masasama ay nalipol. So dito, ini-explain 'no, na ang Panginoon ay against sa mga masasama. Inaalis nga niya yung liwanag ng mga yan, eh, oh. So bibigyan niyang pagkakataon, pero 'pag dumating na yung kanyang, time, ang kalooban ng Panginoon, babaliin niya itong mga kamay ng mga masasamang ito. Sabi sa verse 16, "Pumasok ka ba sa mga bukal ng dagat o lumakad ka ba sa mga landas ng kalaliman?" And up to now, ito rin ay tanong ng Panginoon sa atin. Wala pa po, mga minamahal na kapatid, na nakakapunta sa pinakamalalim ng karagatan o pinakamalalim ng lupa. Nakarinig na ba kayo ng balita na may tumagos na ba na mula rito sa Pilipinas patatagusin, maghuhukay dire-diretso at lalabas sa kabilang bansa? Wala pa nun, mga minamahal. Wala pang nakaka-attempt at wala pang makinarya na makakagawa nun kasi napakainit nung pinaka-core ng ating mundo. At isa pa rito, yung karagatan. Wala pa ring nakakapunta sa pinakamalalim at pinakasagad na part ng karagatan kasi wala nang device na makapag-transmit ng radio frequency para magsabi na ito na yun, di ba? Hindi pa nila na rarating ang pinakamalalim. So, yung nakaraan, yung pinakita kong video sa inyo na naobserbahan nila at nakita nila yung Pluto, yung pinaka pangsyam na planeta sa ating solar system, masaya na ang tao. Pero kung tutusin, gapiranggot pa lang yun ng napakalawak. So, hindi pa rin nare-reach out ng tao ang pinaka-boundary ng universe, no? What more, ganun din sa tubig, no? At maraming mga makinarya na nag-try pero hindi nila kaya yung pinakamalalim at matindi ang pressure sa ilalim at nakakasira ng mga bagay at kagamitan. Kaya hanggang ngayon, itong salita na 'to ay totoo at tanong ng Panginoon kahit kanino. May nakarating na ba? Nakapasok na ba sa bukal ng dagat o lumalakad ba sa mga landas ng kalaliman? Okay, tuloy natin 17, sabi, "Nangahayag ba sa iyo ang mga pintuan ng kamatayan o nakita mo ba mga pinto ng anino ng kamatayan?" Yan. Kasi sinasabi ni Job, may pagkakaalam na siya pagdating sa death. Kung tutusin, wala siyang alam. Wala pa. May mga nakakapagsabi na matay sila, nabuhay na muli. Impossible, no? Ang Panginoon lamang, ating Panginoong Hesukristo lamang, no, ang makakapagpatunay na nagawa yang mga ganyan. Pero sa tao, no, hindi pa nila nakita. Sinasabi, madilim daw doon. No? Puro taliwas sa sinasabi sa Biblia. At makakarating tayo dyan pagdating sa Revelation. May example ang ating Panginoong Hesukristo pagdating sa gates, no, ng kamatayan. Ayan ay mababasa natin sa Lucas. Kung basahin niyo na lang yung Lucas chapter 16 verse 19 hanggang 31, no? Ayan yung isang allegory, isang pagpapakita kung ano yung meron pagdating sa kamatayan. But dito sa ating pinag-aaralan, si Job ay wala pang alam pagdating sa pintuan ng kamatayan. Verse 18, "Iyo bang nabatid ang kaluwangan ng lupa? Ipahayag mo kung iyong nalalamang lahat." Yan. So, tuloy natin yung 19, "Saan nandoon ang daan na patungo sa tahanan ng liwanag at tungkol sa kadaliman, saan nandoon ang dako niyaon?" Ito pa ang isa sa pinakamatindi pagdating sa science, yung liwanag, no? Ang ating scientist na si Albert Einstein, no, nakakuha ng maliit na karunungan pagdating sa liwanag. Na-compute niya kung gaano kabilis ang travel ng liwanag o yung tinatawag nating speed of light. At sa pamamagitan niyan, nakakuha siya at nakagawa siya ng equation. At ngayon nagagamit natin yung teknolohiya ng laser. Yan, kasi na-extract yung power or energy ng liwanag na yan at na-convert sa laser, no? Controllable yon ng tao. Kaya ngayon may mga gamit tayo, mga cellphone nyo, tinabas yan sa pamamagitan ng laser at iba pang mga markings at iba pang technology na ginagamit natin. Lahat ngayon ay ginamitan na ng laser at yan ay galing sa enerhiya ng liwanag. Pero maliit lamang yan. Pero ang tao parang sinasabi niya, ang layo na ng narating. Mga minamahal na kapatid, hindi pa rin, no?
At itong sinasabi ng ating Panginoon na tanong niya kay Job, malalaman mo ba, no, yung kapangyarihan sa liwanag. Nung kinreate ng Panginoon ng mundo, wala pang araw, may liwanag na eh. At yung liwanag na yan nanggagaling sa ating Panginoon, no? Iba pa tong araw na ginawa niya na pansamantalang liwanag sa umaga, no? At pagdakay pag sa gabi, no, na nahahati yan, no? Hindi alam ni Job yan. At hindi rin natin hanggang ngayon, inaalam pa rin ng tao kung ano pa ang ibang mga bagay, aspeto na magpapaliwanag tungkol sa liwanag. So, still, makapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi sa 20, upang iyong madala sa hangganan niyaon at upang iyong gunatain ang mga landas hanggang sa bahay niyaon. Sabi sa 21, marahil nalalaman mo sapagkat ikaw nga ay ipinanganak noon at ang bilang ng iyong mga kaarawan ay marami. Yan. So parang sinasabi na, challenge ang Panginoon, no? Sa panahon na hanggang nabubuhay ka ngayon, nalalaman mo na ba lahat ang mga ito? No? Itong mga tanong ng ating Panginoon sa Kanya. At tanong din ng Panginoon sa atin. Sabi sa verse 22, sabi rito, pumasok ka ba sa mga tipunan ng niebe o nakita mo ba ang tipunan ng granizo? Yan. Wala kasi tayong snow dito. Pero kung titignan nyo lang sa picture, di ba, parang ang saya-saya ng mayroong lugar na snow, no? Pero marami rin nagsasabi na sa umpisa lang at mahirap din pag yung buong buhay mo kada taon may nag-i-snow kasi ang lamig niyan, magdodoble o magtatatlong patong ka ng damit, maglilinis ka ng kalsada, ng bahay na na punuan ng niebe o ng snow, yan. So hindi rin daw masaya. Pero tignan nyo yung ganung kagandahan na ginawa ng Panginoon, no? Napasok na ba ni Job, sabi ng ating Panginoon, yung mismong treasury, sabi niya, ng snow? O yung hail, yung bumabagsak, yun nga yung ano eh, pag tapos ng ipo-ipo, yung bumabagsak na mga yelo, di ba? At ginamit yan ng Panginoon para tapusin ang mga kalaban ni Joshua noon. Basahin nyo na lang sa Joshua chapter 10 verse 11, no? Tinulungan sila ng Panginoon para lipulin yung mga kalaban nila sa Kanaan, no? Sa pamamagitan nitong hail, itong binabanggit dito na mga matitigas na na hail, yung yelo na yan. Okay, sabi sa 23 na aking itinaan laban sa panahon ng kabagabagan, laban sa kaarawan ng pagbabaka at pagdidigma. Yeah. So, ito yung binanggit ko kanina na ginagamit din ng Panginoon yan. Yung hail na yan. Hindi lang basta snow. At pagdating ng panahon, baka umulan din ulit, no, ng apoy at kung paano niya gunawin yung mundo. Pero ginamit na rin ng Panginoon yung pag-ulan ng apoy sa Sodoma at Gomorrah, di ba? So dito, yung binabanggit na kaarawan ng pagbabaka at pagdidigma, pinaprepare ng Panginoon yung mga ganong phenomenon. At Panginoon ang may control. Sabi rito sa 24, sa aling daan naghiwalay ang liwanag o sa hanging silangan na laganap sa ibabaw ng lupa. Ayan. So, kaya meron tayong gabi, diyan nahati yung liwanag, no? Pag umikot na yung mundo, no? At tinatanong niya, alam mo ba lahat yan? Job, alam mo ba kung paano nangyayari yan? At ano ang mga layunin ng mga yan? Alam mo ba yan? At tanong ng Panginoon din sa atin, alam ba natin lahat yan? Kung paano yan nangyayari? At sabi pa rito, yung hanging silangan na lumalaganap sa ibabaw ng lupa. At ngayon nakikita natin yung mga iba-ibang direksyon ng hangin, di ba? At may mga satellites na tayo na nakaka-detect yan. Pero ilang libong taon yan bago pa makita at hindi pa tunay, no, na isang mahiwaga pa rin hanggang ngayon. Makokontrol ba ng tao ang ihip ng hangin kung saan siya dedireksyon? Hindi, nakikita lang nila. Pero ang tanong ng Panginoon dito, nasaan ka nung ginawa ko ito? O alam mo bang kontrolin at alam mo ba kung saan manggagaling ang hangin? Yan. So, yan yung mga mabibigat na tanong ng Panginoon kay Job at sa atin. At tunay na yan, mga haymaker, kumbaga sa boxing, isang malalakas na suntok ng Panginoon kay Job. Okay, so tingnan natin yung ating mga topics.
So dito sa nabasa natin sa chapter 38 verse 12 hanggang 24, yan ay ang Panginoon ay maker of light. Tunay na ang Panginoon, no? Siya ang gumawa ng liwanag. Okay, tuloy natin sa verse 25. Sabi rito, sinong humukay ng bangbang sa mga bugso ng tubig o ng daanan ng kidlat ng kulog? Yan. Another question. Meron ba rito mga kapatiran na makakapagpaliwanag kung saan nanggagaling ang kidlat mismo? Diba? Maraming sasabi, may galing pa nga raw sa ilalim ng lupa. But still a question, at napakabilis niyan, no? Nakaka-capture na ngayon ng mga video, but still a question. Kung paano siya na-perform, saan siya magsisimula, saan yung exact location ng kidlat, no? Yung kapangyarihan nito, yung power nito, yung lakas nito, kasi yung kulog pa, yung sound, no? Yan, yung mga tubig na yan na bumubukal, di ba? Still, hanggang ngayon, pag iniisip ko, kahit ako hindi ko siya masasagot, no? Kahit sino pang scientist, no, na hanggang sa ngayon, still, nakaka-amaze itong mga tanong ng ating Panginoon kay Job. Tuloy natin, sabi sa verse 26, upang magpaulan sa lupa na hindi tinatahanan ng tao, sa ilang na nandoon ay walang tao. Yeah. Even di naman makapag-create ang tao ng ulan, di ba? Panginoon lang ang nakakatalos, Panginoon na nakakapag paulan, kahit dun sa mga lugar na kung saan walang tao. Hindi alam ni Job yun. Tuloy natin yung verse 27. Sabi rito, upang busugin ang giba at sirang lupa at upang pasibulin ang sariwang damo. Yan. Okay. May mga lugar na talagang kahit anong gawin mo, tamnan mo, wala, hindi bumubukal ang pananim. Pero ang Panginoon, siya lahat ang may control. At tinatanong niya kay Job, alam mo ba na kung paano pasibulin ang mga sariwang damo? Sabi sa 28, may ama ba ang ulan o sinong nanganak sa mga patak ng hamog? Yan, ang hamog na yan, really, it's amazing, di ba? May kagamutan nga dyan sa hamog eh. Minsan may, naalala ko si Lola, may ano siya, pag inuubo ko nun, yung kalamansi, papahamugan niya yun sa labas. Tapos painumin niya sa akin. And ayos naman, no? Nakakagaan ng pakiramdam. So may kapangyarihan dyan sa mga patak ng ulan at hamog na yan. Sabi sa verse 29, sa kaninong bahay bata nagmula ang hielo at ang eskartya na himpapawid ay ipinanganak. Nino. Yan. So sabi sa English, itong from whose womb comes the ice and the frost of heaven, who gives it birth. Yan. Mga yelo, niebe. Yan. Sabi sa verse 30, ang mga tubig ay nagkukubling gaya ng bato at ang ibabaw ng kalaliman ay namumuno. Yan. Sabi sa verse 31, matatalian mo ba ang pagkakaumpukan ng mga bituin na Pleiade o makakalagaan ang tali ng mga bituin na Orion? Sa panahon kasi noon, may mga naniniwala na sa formation ng ng mga bituin, kaya nga may mga zodiac sign, kahit mga Chinese naniniwala diyan. Ang tanong ng Panginoon, sabi, matatalian mo ba ang mga pagkakaumpukan ng mga bituin na Pleiade o makakalagan ang tali ng mga bituin na Orion? Kung paano ang Panginoon nag-design ng mga posisyon ng mga planeta at mga bituin na yan. Kaya mo ba yan, Job? Naiintindihan mo ba yan, Job? O tanong ng Diyos sa atin, nauunawaan ba natin lahat ng mga yan? Tuloy natin, yung verse 32, sabi dito, mailalabas mo ba ang mga bituin ng mga tanda ng Zodiaco sa kanilang kapanahunan o mapapatnubayan mo ba ang oso na kasama ang kanyang mga anak? Sinubukan nyo na ba yon? Pag kayo ay nakakita ng oso at sasamahan nyo siya sa kanyang anak, sigurado baka talagang bugbugin ka ng oso, no? Kaya mo ba yon? O magagawa mo ba yon? Tuloy natin yung verse 33, sabi rito, nalalaman mo ba ang mga alituntunin ng langit? Maitatatag mo ba ang kapangyarihan niya sa lupa? Ito, isang matinding suntok ng ating Panginoon kay Job, o isang matinding tanong na sinasabi niya, nalalaman mo ba ang mga alituntunin ng langit? The law of heavens, di ba?
ang siyensya patuloy na inaalam, mga layer natin, kaya tayo may mga ozone layer, may iba-ibang ulap na nilalagyan nila ng pangalan. Pero hanggang doon lang ang tao, no? Yung may lumalang ang nagtatanong sa atin kung alam ba natin kung paano at kung anong inuna niya at paano niya ginawa itong mga layunin ng bawat kinreate niya sa kalangitan. Nalalaman mo ba ang mga alituntunin? Hope? Yan. Tuloy natin, sabi rito sa verse 34. Mailalakas mo ba ang mga iyong tinig hanggang sa mga alapaap upang takpan ka ng saganang tubig? Sabi sa 35, makapagsusugo ka ba ng mga kidlat upang magsiyahon at magsabi sa iyo, nangarito kami. 36, sinong naglagay ng karunungan sa mga pinakaloob na bahagi o sinong nagbigay ng kaalaman sa pag-iisip? Yan lang ang matindi na no? Sa pag-iisip nga lang, hindi na may paliwanag. May mga course tayo na psychology, pero kung tutusin, hindi pa talaga nauunawaan ang takbo. Kung paano ang brain, ang ating mga utak nagpa-function. May mga electrical impulses, di ba? Kahit na ubusin natin ang oras natin buong buhay pag-aralan to, hindi natin maiintindihan ang mga ito kung paano ginawa ng Panginoon ito. Di ba? Yung panaginip nga lang hanggang ngayon wala pang maka-explain. It's a ibang dimension na kung saan yung katawan mo nandoon din at nararamdaman mo. It really nakaka-amaze lahat ng mga ito. Ba't ang tanong ng Panginoon, nalalaman mo ba lahat ng mga yon? Nalalaman mo ba lahat yan, Hob? Kung sino naglagay ng karunungan? Sabi sa 37, sinong makabibilang ng mga alapaap sa pamamagitan ng karunungan? O sinong makatutuyo ng mga botelya ng langit? Sabi sa verse 38, pagka ang alabok ay napuputik at ang mga bugal ay nanganinikit na maigi. Yan. So, di ba? Sunod-sunod na mga tanong na pinaulanan ng Diyos si Job. Yan. At sabi sa ating nabasa sa chapter 38 verse 25 hanggang 38 na kung saan yung mga bagyo, yung mga bituin, yung mga ulap, kalangitan. Alam mo ba lahat yan, Job? Yan. Tuloy, sabi sa verse 39, huhuli ka ba ng mahuhuli na ukol sa leyong babae? O bubusugin mo ba ang kagutuman ng mga batang leon? So dito, papasok tayo sa animal world, no? Animal kingdom, no? At yung leon, isang hindi lang symbolic, maraming instances na mababasa natin sa Bible. At king of the jungle nga, sinasabi yung leon. So yung oso nga lang hindi kayang samahan ni Job yun para pumunta dun sa anak niya at talagang bubugbugin siya ng oso na yon. At yung leon din, no? Yan, isa sa mga powerful. So, huhuli ka ba ng mahuhuli na ukol sa leyong babae? Sabi sa 40, pagka sila'y nagsisihilig sa kanilang mga lungga at nagsisitahan sa guwang upang bumakay. Kaya hanggang ngayon, kahit na ilang tao, minsan pag tinanong mo, natatakot na pumunta sa kagubatan at mayroong leon doon, talaga namang magsisitakbo. No? Si Samson pa lamang din, no? Pinagkalooban ng authority ng Panginoon para talunin ang leon. No? Binigyan yun ng Panginoon ng kapangyarihan. But kung tutusin, no, ang ginawa ng Panginoon na leon na yan, maunawaan ba natin yung mga hayop na nilikha ng Panginoon na mapangahas, di ba? Naintindihan nyo ba kung bakit nilikha ng Panginoon ang bawat hayop, ang leon? At bakit yan ay talagang ang tawag dito, yung mga matatapang, no? Na talagang pumapatay. So, maipapaliwanag ba natin yun? Tanging sasabihin na lang natin, nagbibigay ng balanse sa mundo, no? May purpose lahat ng yan. At yung purpose na yun, hindi na natin maaarok yun, no? Hindi na natin mararating ang kaisipan na ganun. Tanging Diyos lamang. Sabi sa verse 41, sinong naghahanda sa uwak ng pagkain niya pagka ang kanyang mga inakay ay nagsisidain sa Diyos at nagsisigala sa kakulangan ng pagkain. Sabi nga sa New Testament, di ba? Yung mga ibon nga sa parang, ang Panginoon ang siyang nagpapakain, ang siyang nagbibigay ng buhay, no?
tayo pa kaya mga tao hindi niya or tayong mga tao o mga anak niya pababayaan niya, no? Kung yung mga ibon sa himpapawid ay inaalagaan ng Panginoon. So naiintindihan mo ba, Hob, kung paano ko pinapakain ang mga uwak na yan o yung tinatawag ravens yan sa English, no? So siguro si Hob dito napatulala na lang, no? So titignan natin yung actually last na verses na itong mga binasa natin sa chapter 38 na kung saan na yung mga leon at ravens, yan, mga uwak, in-explain ng Panginoon. Kung nalalaman ba ni Job lahat ng mga yan? Okay, so tungo na tayo sa chapter 39, mga minamahal na kapatid. May katanungan po ba kayo? Yan, so batiin muna natin yung ating mga kapatiran na kasama natin ngayon. Si kapatid na Rene, si Sister Joy, yan. Si kapatid na Lester, si Sister Mary Rose, si Pastor Dudoy sa Bulacan, kasama natin ngayon. Yan. At sino pa? Si kapatid na Tepi, yan. At si kapatid na Narbin, yan. Mga hindi ko nabanggit kanina, hindi ko nabati. Si kapatid na Kleng, yan. Mga kasama natin ngayong hapong ito. Okay, let's continue na tayo. Nasaan na tayo? Chapter 39 na po tayo. Basahin natin yung verse 1. Sabi rito, nalalaman mo ba ang panahong ipinanganganak ng mga kambing bundok? O matatandaan mo ba ang mga pagdaramdam ng mga usa? Yan. Sabi sa English, do you know the time when the wild mountain goats bear young? Or can you mark when the deer gives birth? Yung tao kasi nalalaman na natin kung 9 months di ba? Ang babae ay mga anak, no? Ngayon ang tanong ng Panginoon kayo, ba't tanong sa atin? Nalalaman ba natin kung kailan manganganak ang isang usa o kailan ipapanganak ng kambing bundok, yung mountain goats, no? Yung kanyang anak, nalalaman ba natin? Sabi pa sa verse 2, mabibilang mo ba ang mga buwan ng kanilang kagampanan o nalalaman mo ba ang panahong kanilang ipinanganak? Sila'y nagsisiyuko, kanilang inilalabas ang kanilang mga anak, kaniyang iniwawaksi ang kanilang kapanglawan. Ang kanilang mga anak ay nagiging malakas, sila'y nagsisilaki sa kaparangan, sila'y nagsisiyao at hindi na nagsisibalik. So lahat ng yan, no? Yung mga malulusog na mga ipinapanganak ng mga hayop na ito. At kahit na hindi sila nagagabayan ng magulang o yung magulang ng mga hayop na yun ay nagsisilaki sila ng ayos. At yun ay sa pangangalaga ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, naiintindihan mo ba lahat yan, Hope? Kung paano ko ginagawa yan? At nalalaman mo ba yan lahat? Yan ay tanong ng Panginoon din sa atin. Okay, so para mas lalo natin maintindihan, inihimay-himay natin mga minamahal na kapatid yung per chapters, no? Yan, yung mga mountain goats na yan. Tuloy natin. Yung verse 5, sabi rito, sinong nagpakawala na mabangis na asno? O sinong nagkalag ng mga tali na mailap na asno? Yan, so may dalawang klase ng ng donkey. May wild donkey rin at saka mayroon yung mailap o yung yung natitrain na asno. Sabi sa verse 6, na ginawa kong bahay niya ang ilang at ang lupaing maasin na kanyang tahanan. So, pinrepair ng Panginoon ang mga bahay ng mga hayop na to. Diba, di nyo ba na oobserbahan ang mga animal world o animal kingdom kung paano nga naman sila nagsusurvive? So, lahat yan, in control ang Panginoon. At sabi natin, Panginoon kayo, at tanong sa atin, nalalaman ba natin ang lahat ng ito? Tuloy natin yung verse 7, sabi rito, kanyang nililibak ang kaguluhan ng bayan, ni hindi niya dinidinig ang sigaw ng nagpapatakbo ng hayop. Ang libot ng bundok ng mga bundok ay kanyang pastulan at kanyang sinasaliksik ang bawat sariwang bagay. Kaya kung titignan natin yung ating mga nabasa, ang Panginoon, ang tanong niya kay Job, pagdating sa animal kingdom, yung mga wild donkey na yan. Okay? Tuloy natin. Sabi rito sa verse 9, matutuwa ba ang mga bakang gubat na
lingkod sa iyo o matitira ba sa siping ng pasabsaban? Sabi pa rito, matatalian mo ba ang bakang gubat na iyong panali sa pangbukid o magbubu magbubusagsag ba ng mga libis sa likuran mo? Ayan, malalalim, no? Pero sa English, or will he plow the valleys behind you? Sabi rito sa 11, aasa ka ba sa kanya dahil sa siya'y totoong malakas o iiwan mo ba ang iyong gawain sa kanya? Sabi sa verse 12, pagkakatiwala mo ba sa kanya na iuwi sa bahay ang iyong binhi at pipisanin ang mga butil sa iyong giikan? Ano to itong pinag-uusapan natin, itong hayop na to is wild ox. Kasi sa verse 9, bakang gubat no? Matutuwa ba ang bakang gubat? So hindi yan basta yung baka lang na nakikita natin. Yan ay mabangis na baka, no? At ang tawag natin diyan ay wild ox sa English. Yan. So yan, yung binasa natin na verse 9 to 12, yan ay wild ox. Okay, tuloy natin mga minamahal na kapatid. Verse 13, sabi rito, ang pakpak ng avestrus ay nagagalak, ngunit may kagandahang loob ba ang kanilang mga pakpak at mga balahibo? Yan. Avestrus, no? Yan ay ostrich. Nakakita ba kayo ng ostrich? Yan yung may mahabang leeg na parang pato na malaki, no? Sabi sa verse 14, sapagkat nagiiwan ng kanyang mga itlog sa lupa at pinaiinit ang mga yaon sa alabok. Yeah. Yung proseso kung paano mangingitlog yung mga yun 'Di ba? Alam ba ni Job o alam ba natin totally ang mga reason? At kailangan painitin at sa lupa ilagay ang mga yan at aalagaan yan ng mga avestrus, no? Ng ostrich. Malaki to yung ostrich, no? At meron pang isa yung buntot niya, hindi ostrich yun no? Naisip ko kung anong, ang ganda parang pamaypay, may iba-ibang kulay. Isipin niyo kung paano ginawa ng Panginoon ang mga yun. Tuloy natin, verse 15. Sabi rito, at kinalilimutang mga pipisa ng paa o mga yuyurakan ng mabangis na hayop. Yan, kung paano alagaan ng mga ostrich yung kanilang mga anak, no? Yung mga itlog na yan. Sabi sa verse 16, siya'y nagmamatigas laban sa kanyang mga sisiw na tila hindi kanya. Bagaman ang kanyang gawa ay mawalang kabuluhan, hindi niya ikinatatakot. 17, sapagkat binawian siya ng Diyos ng karunungan, ni hindi siya binahagian ng unawa. Totally kasi ang mga hayop, no? Wala naman sila talaga ng pag-iisip na katulad ng tao, yung binawian Kaya rito sinabi, binawian siya ng Diyos ng karunungan. So yung mga hayop na yan, ang purpose talaga niyan, ito lang yung kanilang gawin, ito lang yung layunin niyan, mag-supply din sa atin ng ating mga kakailanganin, no? At yan ay hindi nauunawaan ni Job. At kahit tayo ngayon, hindi natin mauunawaan kung paano yung arrangement o yung law na paggawa ng Panginoon sa animal kingdom. Sabi sa 18, anumang panahon na siya'y napaiitaas, hinahamak niya ang kabayo at ang sakay nito. Yan. So kung titignan natin, babalikan natin yung ating mga nabasa hanggang 18, yung ostrich, no? Nasasakyan nga yan yung kasi malakas-lakas din yan mga ostrich na yan. Kumbaga pwede mo silang sakyan. Pag tumingin kayo sa YouTube na na sasakyan yung mga yan. Okay, tungo na tayo sa verse 19 ng chapter 39. Nagbigay ka ba sa kabayo ng kalakasan? Bihisan mo ba ang kanyang leeg ng buhok na gumagalaw? Yan, isang napaka magandang katangian din ng war horse. So yung talagang yung kabayo, yung power di ba? Kaya nga na-derive ngayon sa engineering yung salitang horsepower. Kung nasusukat kung gaano kalakas yung isang makina sa pamamagitan ng horsepower. At alam nila na talagang ang kabayo ay napakalakas. Wala pa rin makapag-explain kung itong muscle na to, paano siya nakakapag-produce, no? May mga hayop na medyo malalaki pa sa kabayo pero iba yung nagagawa ng kabayo. Kung paano siya humata, kung paano siya nagagamit para mag-transport ng mga mabibigat na bagay, lalo na ng mga kapanahunan noon, no, nung wala pang sasakyan.
At ngayong may mga sasakyan na, hindi pa rin nawala ang kabayo, 'di ba? Nandun pa rin yung sukat ng lakas ng isang sasakyan sa pamamagitan nga ng nabanggit ko kanina na horsepower, 'no? Tuloy natin, sabi ng ating Panginoon kay Job, naiintindihan ba niya lahat ng mga bagay na 'yan? Sabi sa 20, "Pinalulukso mo ba siya na parang balang, ang kaluwalhatian ng kanyang bahin ay kakilakilabot." 'Yan, yung pagtalon ng, kabayo, 'di ba? Mataas din at malayo ang leap ng horse. Sabi pa sa 21, "Siya'y kumukutkot sa libis at nagagalak sa kanyang kalakasan, siya'y sumasagupa sa mga taong may sandata." Ginagamit yan sa pagkikipagdigmaan, yung mga kabayo. Sabi sa verse 22, "Tinutuya niya ang takot at hindi nangalulupaypay, ni hindi tinatalikuran ang tabak." Sabi sa verse 23, ang suksukan ng pana ay tumutulong laban sa kanya, ang makintab na sibat at ang kalasag. Kasi nga ginagamit niya ang kabayo sa pakikidigma, 'di ba? Dito na yung katawan ng kabayo nalalagyan ng mga sandata. Sabi sa verse 24, "Kanyang sinasakmal ang lupa na may kabangisan at puot, ni hindi siya naniniwala na yaoy tunog ng pakakak." Sabi sa 25, "Kanyang sinasabi sa tuwing tutunog ang mga pakakak, aha! At kanyang naamoy ang pagbabaka sa malayo, ang sigaw ng mga kapitan, at ang hiyaw." Nauunawaan mo ba, Hope? Sabi. At nauunawaan ba natin na pag tumunog na yung pakakak, alam na ng kabayo na magre-ready na siya para sa pakikipagdigma. 'Di ba? May something sa mga hayop na maituturo mo, pero alam ba natin kung paano nangyayari lahat ng mga 'yon? Hanggang ngayon wala pa rin tayong ideya. At yang tanong na 'yan, pinapakita ng Panginoon, nalalaman mo ba, Hope, o tayo, nalalaman ba natin ito? Para questionin natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Tuloy natin, 'no, sa ating topical, sa verse 19 hanggang 25 ng chapter 39, naintindihan natin yung mga war horse na 'yan, yung mga kabayo na 'yan. Sabi pa sa verse 26, "Lumilipad ba ang uwak sa pamamagitan ng iyong karunungan at inuunat ba ang kanyang mga pakpak sa dakong timugan?" Alam niyo ito, may something na akala ng tao ano na, eh, 'no, successful na sa paggawa ng eroplano. Pero kung aaralin niyo, mga minamahal na kapatid, yung konsepto ng eroplano, yung eroplano ngayon, 'no, simula yan kung paano nila pag-aralan ang ibon, yung pakpak. Kaya nga eroplano may pakpak din, 'di ba? Nire-replicate nila at ang sabi ng tao, nakagawa na sila ng ibon, 'di ba? Nakagawa na sila ng eroplano, pero it's not perfect. May mga eroplanong bumabagsak, may mga eroplanong nagfe-fail ang engine, at makikita natin dito na ang Panginoon, 'no, yung hawk, yung ano bang Tagalog ng hawk? Mga iba-ibang klase ng ibon. Nasa animal kingdom tayo pero pag bird's kingdom din, ibang istorya pa rin 'yan. Hindi natin nauunawaan yung pagkakalikha ng Panginoon sa mga ibon na 'yan at nakakatagal sila na lumipad, 'no, sa kalangitan, 'no. So yung karunungan na 'yan na pinagkaloob ng, yung karunungan na 'yan na ginawa ng Panginoon para, magkaroon tayo ng mga ibon na ganyan. Mauunawaan ba natin lahat ng mga 'yan? Meron ngang isang ibon, nakalimutan ko yung eagle din, nasa ano rin siya, kingdom ng mga birds, 'no. Ah, Parang, sabi ba rito hawk, 'yan yung hawk fly. Isang powerful na ibon na 'pag nanganak siya, dadalhin niya sa, Alaska. Alam niyo ba yung lugar na Alaska, 'di ba, napakalamig dun. Dun mangingitlog yun at ite-training niya, lilipad sila papuntang Hawaii. Isipin niyo yung distansya na yun, magpapabalik-balik siya hanggang yung anak ng, hawkfly na yun ay talaga namang ano na, bihasa na, 'no. So, kahit ako inisip ko, paano nalalaman nung, ibon na yun ang lugar ng Alaska at Hawaii, 'di ba? It's really amazing na ginawa ng Panginoon yang mga 'yan, at 'yan ay hindi natin nalalaman kung paano at, anong purpose pa rin, 'di ba? Verse, 27 sabi rito,
Napailang lang ba ang agila sa iyong utos at gumagawa ba ng kanilang pugad sa itaas? Yan. Does the eagle mount up at your command? Yan. Sabi ba sa verse 28, sila'y nananahan sa malaking bato at doon tumitira sa taluktok ng burol at sa katibayan. Kaya nga 'di ba ang isang agila, nabanggit din sa Bible yan sumasandal siya sa bato, no? Kaya isang example din na ang Kristiyano dapat maging agila na matatag, malakas, no? At the end of the day, pag siya'y lulubugan ng araw, ang sasandalan niya ay matibay na bato, no? Yun ay ang ating Panginoon. Napakaganda kung paano inarrange ng Panginoon lahat ng mga ito. At ito ay isang application sa ating buhay Kristiyano na maiunawaan natin. Pero ngayon, ang tanong ng Panginoon, nauunawaan ba natin kung ano yung way ng pagkakalikha niya? Yan ang isang challenge na mga tanong ng ating Panginoon sa atin at kay Job. Sabi sa verse 29, mula rooy tumitingin siya ng madadagit, ang kanyang mga mata ay tumatanaw sa malayo. Yeah. Kaya nga may mga ginagamit na word na eagle eye, di ba? Kasi napakatalim ng paningin ng agila. Malayo ang nakikita ng agila. At isang, di ba? Kung paano ginawa ng Panginoon itong mga hayop na to na may iba-ibang kakayahan. Diba? Sabi pa rin ng Panginoon, nalalaman mo ba lahat yan? Ho? Kung paano ko ginawa yung mga yan? Para nga ako'y questionin mo at ako'y pangunahan mo sa mga desisyon ko. Sabi pa sa verse 30, ang last verse, ang mga anak naman niya ay magsisihit-hit ng dugo at upang saan naroon ang patay ay naroon siya. Yan yung mga uwak, di ba? Mga vulture. Ano yan eh? Pag nakaalam lang na, alam na nila yung patay. Ang galing nga eh, no? May sense sila. May mga ibon na nakakasense na alam nila na patay na yon at iikutan na nila yon at kakainin na nila yung namatay na hayop o tao na yon, di ba? So kung titignan natin ang ating mga napag-aralan na question ng Panginoon kay Job at question niya sa atin yung kingdom ng mga birds. Yeah. Di ba? Mga minamahal na kapatid. Hanggang ngayon, kahit sa panahon nyo, wala pang nakaka-explain thoroughly kung paano ginawa ng Panginoon lahat ng yan. Kung paano nag-originate, ano ang layunin, ano ang purpose, ano ang functions, na mamangha lang tayo sa mga kakayahan na itong mga hayop na ito. Namamangha tayo sa kakayahan ng buong daigdig na natatanaw ng ating mga mata, di ba? Kaya yung question na yan, kahit tayo magugulantang pag tinanong na tayo, nalalaman ba natin lahat ng ito para tayo ay mag-question sa Panginoon kung paano niya kinokontrol ang mundo at kung paano niya kinokontrol yung buhay natin. Kaya isang awakening ito, no, mga minamahal na kapatid. 2 chapter pa lang ito, no? May 3 chapter pa tayong natitira para matapos ang aklat ng Job. At mas lalo nating mauunawaan. Hindi pa natatapos yung tanong ng ating Panginoon kay Job. These are 77 questions, no? Ay napaka-importante na aralin natin. At napakasarap basahin ito kasi alam mo talaga na yung Diyos ang nagsasalita, no? So, may panonoorin tayo isang slide na magpapakita ng sandaigdig na King Creator, no, yung ating Diyos na siyang hari ng creation, ang gumawa ng lahat ng ito. Beautiful Savior, King of creation, Son of God and Son of Man. Truly I'd love thee, truly I'd serve thee, light of my soul.
thy crown. Throughout history, God has spoken to his people, and today he continues to communicate through the extraordinary revelations of his works and his word. Evidence of the Creator's artistry and power is displayed in every corner of the earth, while accounts of his character and attributes fill the pages of the Bible. Together, this union of inspired scripture and the grandeur of nature declares the reality of God and his eternal gifts of grace, forgiveness, and salvation. In both the Old and New Testaments, mountains symbolize the Lord's authority and strength. Flowing waters are a metaphor for everlasting life. A meadow in the springtime stirs promises of God's compassion and care. And the stars in a midnight sky reveal the infinite majesty of the Lord of hosts. Travel with us now to experience the glories of God's heart and the magnificence of his hands. For in the physical wonders that adorn heaven and earth and the timeless truth of the living Word, we can have fellowship with the one who has been called Beautiful Savior, Light of the World, and the King of all creation. Okay, mga minamahal na kapatid, King of Creation, wala nang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya pinagkalooban tayo ng ating Panginoon bilang panglakas na itong ating pinag-aaralan. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng bahagyang maliit na pagkaunawa. Itong mga nangyayari, itong mga nadidiscover, maliit na pagkakaunawa ito, no? Para maintindihan natin kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. And yet, marami pa ring mga tao na hindi naniniwala. Bagamat nakikita na natin kung paano kinreate ng Panginoon lahat-lahat at kung paano in order at paano makapangyarihang Diyos lamang ang makakagawa nito. Ang tao pa rin, nire-reject pa rin nila ang Panginoon. No? At yan na nakakalungkot. Basahin natin ang ating Bible sa Roma. Maganda itong verse na ito. Sa Romans chapter 1, verse 20 hanggang 22. Babasahin ko po. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanglibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinagpagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Kaya ganyan po ang tingin ng ating Panginoon sa mga nagmamarunong, nagdudunong-dunungan sa lahat ng mga nandito sa sangdaigdig na to. No? Ang purpose na kaya ginawa ng Panginoon para ma-enjoy natin ang nilikha niya.
At ini-enjoy natin ito habang tayo ay nagpupuri sa Kanya. Kaya kahit umuulan, mabagyo, literal, minsan nga naramdaman na rin yung may lindol. Kami nun, alala namin, nagsasamba kami, lumindol din sa pinananambahan namin. Nagtuloy lang, kasi mauunawaan natin yung pagkakalikha ng Panginoon sa sangdaigdig, no? Pagpapakita at pagpapakilala ng kanyang kapangyarihan at authority. At in return, na malasap natin itong kagandahan ng kalikasan, itong hangin ay hinihinga natin, lahat ng bagay, yung mga puno na yan, na nagbibigay ng lilim, ng magandang hangin, na naglilinis, liwanag, na nagbibigay ng bitamina sa ating mga balat, at sa gabi na tayo ay nakakapahinga, kung paano ginawa ng Panginoon yan, ay para sa atin. No? At in return, para purihin natin ang ating Panginoon, ma-enjoy natin. Pero bagkus sa mga tao, hindi nila naintindihan. Kaya basahin niyo itong Roma ulit, no? Na kung saan nagiging mangmang sila. Inuubos nila ang kanilang panahon para unawain ang siyensya, unawain ang mundo, at hindi kilalanin ng lumikha. Yan ay kamangmangan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang tanong ng Panginoon sa atin, ngayong hapong ito, at tanong kay Job at tanong sa bawat isa sa atin, nasaan tayo nung nilikha ng Panginoon ng lahat? Kaya hindi natin siya pwedeng questionin, mga minamahal na kapatid. Never. Never natin questionin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Yan. Tutuloy ulit natin, no? Isang napakagandang mga salita ang ating nabasa, at sa next Sunday ulit, basahin natin yung mga, hopefully kung matatapos natin ang 3 chapters, dahil special pagdating ng Panginoon ay sasalita, at marami na rito nating nababasa kung paano ang Panginoon sumagot ngayon. Kaya Job, sa mga paratang niya sa Panginoon, talaga namang walang naipanalong round si Job, no? At ito, mga minamahal na kapatid, is awakening para sa atin din, no? Na isang katanungan ng Panginoon. Kaya bakit natin kukwestiyonin ang buhay at ang ordinansa at ang lahat ng pagkakagawa ng Panginoon, even sa ating buhay. Tanging ang Panginoon lamang ang siyang nakakatalos at makapangyarihan. Nihiling ko po ng bawat isa ay yumukot manalangin para sa ating pangwakas na panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, makapangyarihang Ama, salamat sa pagkakataong ito na iyong pinagkalooban kami ng iyong mga mabubuting salita, Panginoon, na siyang nagpapaunawa sa amin kung gaano ka makapangyarihan, kung paano ang lahat ng ito ay naitatag sa iyong salita. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga kapatid na kasama namin sa mga pagkakataong ito. At kami ay nakatanggap ng isang pagpapala na nagmumula sa iyo. Basbasan mo nawa ang bawat isa, basbasan mo nawa ang mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, at ingatan mo po, Panginoon, ang iyong mga anak hanggang sa susunod na kami ay magsama-sama at muling mag-aral ng iyong mga dakilang salita. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang makapangyarihan, ikaw Diyos ang siyang may ari ng aming mga hiram na buhay, at dalangin namin na ang aming buhay ay naipaglalaan namin sa iyo na puspos ng pagpapasalamat at paghingi ng tawad sa mga pagkakasalang aming nagagawa, na kami, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Salamat, Ama, sa lahat-lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ng lubos, hanggang sa muli, Panginoon, na aming pagsasama-sama. At ang lahat ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo at ang banal na Espiritu Santo. Amen.